Guys, sa video na to, may sasagutin po tayong very short question na kung saan what are the major differences between futures and perpetual trading. Kaya naman, kung gusto mo malaman nito, ay panoorin mo ng buo ang video na ito. Pero yun guys, no? Actually, uminom na ako ng wine, hindi pa rin ako masyadong inaantok. Ang weird lang kasi every time na medyo maantok na ako, biglang pumapasok yung thoughts na ganito. And siguro pampatulog ko na lang yung pagbablog. Anyways, ano nga ba itong options, futures, itong perpetual, swaps, forwards? Yan po ay mga examples ng derivatives contract. Okay? Or derivatives trading. Ngayon, ano nga po ba muna ang derivatives? Ang derivatives trading po, or particularly derivatives contract, you are not buying or selling the actual asset, but actually you are making an agreement or a contract between the broker, between the market participant. For example, ako, di ba, na nagte-trade sa mga brokers, nagte-trade sa mga platforms, okay? So, ibig sabihin, hindi ka talaga bumibili ng actual stock or crypto or, di ba, yung currency. Hindi po. Yung tinetrade mo doon, yung contracts, okay? Derivatives contracts. Okay, an agreement. Now, eto na nga po tayo. Ano po ba muna, ano na ba yung kaibahan ng futures and perpetual trading? Kasi minsan, di ba, pag tinanong mo yung tropa mo na nasa crypto, nasa, for educational purposes lang po ito, nasa CFDs, nasa stock market. So, pag tinanong mo siya, uy, saan ka nagtitrade? Ako, futures trading ako. Yan, nagpa-futures ako. Pero may kinaibahan po yung perpetual at futures. Ito na nga po, yung futures trading po, or particularly futures contract, there is a specified date for you to be obliged to sell. Okay? So, obligado ka magbenta at a later specified date. Naka-specified na siya doon kung kailan matatapos or ma-expire yung contract, no? And halimbawa, nag-buy long ka. So, nag-buy long ka, and then, at a later date, yung expiration ng contract is bumagsak, no? Base dun sa pagkakabili mo, edi lugi ka. Matatalo ka dun. Parang options, di ba? So, pero kapag ka nag-sell ka naman, and then umangat yung presyo, talo ka din dun at a later date, no? So, pero syempre, pagka nag-buy long ka at tumaas naman talaga, lagpas doon sa later date na yun, panalo ka. Pero pag bumagsak, di talo ka. Ganun po siya. Pero ito naman, yung, basta yung futures contract, futures trading, there is a really specified date in the future for you to close your position. While perpetual trading naman is actually kabaliktaran. From the word itself, perpetual, there is no specified date for you to close your position. Because from the word itself, perpetual, kumbaga, pagka nag-open ka ng position mo, whether it is buy long or sell short, di ba wala namang specific date di ba? Pag nag-trade ka sa mga platforms, may specific date ba? Pagka ikaw ay nagte-trade ng mga leverage, no? Yan po yung, sa futures may leverage, sa perpetual may leverage, ganun din po sa mga iba't ibang types ng trading. But, ayun guys, na yun yung pinakakinaibahan nila. Actually, parehas lang, saan lang po mainly nagkaiba? Sa timeline, sa pag-hold, at kumbaga sa rules, kumbaga. Kasi nga, yung futures trading, pag sinabi mong nagte-trade ako sa futures trading, may specified date yon kung kailan matatapos yung trade mo na yon, yung contract na yon, yung agreement na yon between you and the broker. Pero, di ba saan tayo nagte-trade madalas? Hindi po futures. Ang tawag doon, perpetual market, perpetual trading, perpetual contracts, na kung saan, kung kailan mo gustong i-close, doon mo palang i-close. Pero may babayaran ka dyan na funding fee or funding rate natin na tinatawag, at kumbaga yun na nagsisilbing bayad natin, no, sa mga tinatawag natin, di ba, meron pang market makers dyan, okay, meron yung mga minsan mas malaki yung binabayad ng mga naka-short sa naka-long or naka-long sa naka-short. So, I mean, it really depends mo, no, doon din sa mga rules and regulations ng mga ating mga brokers. But anyways, so yun yung kinaibahan mainly ng futures trading or futures contract sa perpetual. Okay, yun lang naman yung kinaiba nila. Again guys, no, kung meron pa kayong mga tanong about futures trading, perpetual, options, futures, forward swaps, yan po ay part kasi ng pinag-aralan namin sa professional finance, okay, na derivatives trading, no, yung mga financial markets, instruments, so on and so forth. So, again, sana nakatulong tayo at nakapagbigay tayo ng much knowledge po sa inyo. So, yun lamang, follow for more contents like this.